Tulungan mo ako. Eh, hindi nila ko marinig. Sila lang ako ng tubig. Sabi ko, kapatay ako rito. Pero nung sumigaw ako, Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Pagpadya ko, bigla ako nakarating sa mundo sa itaas. Kaya very powerful talaga ang pangalan ni Jesus. Amen. Kasi ako ay ang sukat ko ay 9'2". 9'2" sa paglaki. Kaya medyo anak ko talaga. Kaya medyo pagkalali na lang ng konti. Luluto ko na agad ako. So, pero ito baka makarelate ang mga kabataan. Yung lubog, ano po. Ito tunay na itong lubog. Nandito ang asawa ko. Wala pang asawa nung binata pa ako. Pre? Seryoso kasi ako ng ligaw. No? Pagka ko pinagmamahalin ko talaga siya ng lubos-lubusan. Akala ko kasi sa probinsya kami, ang unang niligawan ko yun ang mapapangasawa ko. No? Ngayon, napakabait niya. Magandang babae, puti. Matangkad sa akin, siyempre, dapat mas matangkad sa akin. Para alam namin, matangkad sa akin ng konti. Ngayon, pinili ko talaga yun. Siyempre, nahilig ako sa maganda kasi hindi naman ako. At least gumanda na lang. Siyempre, kung pipiliin ko pangit, lalo kung papangit ako. Pinili ko maganda. Amen. So ngayon, pinili ko na maganda. Ngayon, nakapitong buwan ko kami. Ngayon, bigla po may nagsabi sa akin yung kapatid niya. Sam, si ano, may mamanhin ka na bukas. Sabi ko, paano nangyari yun? What's happening? Hindi na ako sabi English. Hindi sabi ko, hanapan ako ng pera, pupunta ko ng Oakland City. Pumunta ako, dumating kami doon alas 10 ng gabi. Ngayon, talagang tinignan ko kung totoo mag-asawa siya kinabukasan. Kasi hindi kami nag-away. Saka pitong buwan na kami. Ngayon mga kapatid, pagdating doon, nauna yung kapatid at ako nagpahuli kasi medyo kapado ako. Sumigaw niya, Kuya, sino kasama mo? Ay, sa lubungin mo na lang. Kaya, nung marinig ko, sino ka? Sabi ko, ako to. Siyempre, malayo ko kami. Kaya sa gubat, kaya nag-i-echo yung boses. Sino ka nga? Nga. Ako ito. Nag-i-echo po. So, yun po ang nangyari. Pagdating doon, umiyak siya. Umiyak din ako. Iyak ang kaming dalawa. Ngayon, dire-diretso kami sa kanila. Magdamag hindi nakatulog dahil nagkwentuhan na kami. Kinabukasan, eto na. Mga alas 8, linggo na kami. Sabi niya, itakas mo ako dito. Kung talagang mahal mo ako, itakas mo ako, dalhin mo ako sa Davao. Sabi ko, ano ko si Robin Padilla? Ngayon kita, isakay sa kabayo, titik-titik. Kasi Robin Padilla, wala akong kabayo. Ngayon po, mga kapatid, ang nangyari po, hindi ko siya ibinakas. Kasi ayaw ko pong maging basto sa kanilang pamilya. Ngayon mo, hinintay ko, pagdating ng alas 9, nagdating na ng Kalabaw. May mga dalang pagkain. Sabi ko, mukhang totoo nga. Dumating na nga ang mga tao, napakarami na manikan. Pakilala niya sa akin, magpinsan kami. Aray! Napakahirap ang gabi. Hindi ko kaya ang gabi. Yan. Makakanta ka ng ano. Ngayon mga kapatid, eto na, nag-usap na. Magkatabi kami, dahil pinsan din. Tapos nag-usap-usap na sila dyan. Napakasakit ng pangyayari. Magpakailanman. No? Mga kapatid, hindi, anong oras kailan ng kasal? Ganyan, usapang kasal. Alam nyo, parang nilindol, parang hindi ko maintindihan ng dami ko. Nung nagkainan na po, ang sakit pala ng gano'n. Hindi ako makakain. Oo. Para akong magurugintado.
nakakita ko ng masinggan ang kanyang tito. Hinawakan ko yung masinggan. Ay, masinggan karan. Hinawakan ko. Hoy, huwag mo hawakan yan. Tinignan niya. Tapos pumasok ako sa kwarto nila. Nakakita ako ng espada, samurai. Binunod kong gano'n. Eh, nakita niya. Tignan mo, huwag mo hawakan yan. Sabi ko, tinry ko lang naman. Ang ginawa ko nung busy na siya, bumaba ako sa silong, nakita agad ng kahaba. Nung bunutin ko, ang talim. Sinaklog ko ganyan yung ipa. Naglagay ako ng puting panyo sa ulo. Handa na ito ako. Nagurungin natin ako. Parang hindi ko may pinakit nararamdaman. Hindi ako nakapag-pray. Ang ginawa ko, mga kapatid, kumakit ako sa puno ng niyog. Kumakit ako sa itaas. Kumakit pagdating ko sa itaas ng niyog. May bumulong sa akin. Tumalong ka. Tumalong ka. Sabi ko, tatalon ako, sige. Iniisip ko naman, pag ako'y tumalong, pag ako'y hindi na mapray, pag ako'y nabalian, pag uwi ko sa amin, balik, no? Hindi ako tumalong. Ang ginawa ko po, binunod ko ang ita. At sumigaw ko, Dana! Hindi, sigaw. Binunod ko kita, kumuha ako ng isang buko. Ang pinagyan ko, ininom ko sa mawang. Biniyak ko at kinain kong laman at liwanag ng aking paningin. Bigla ako nagkaroon ng kapayapaan. Gutom kang pala. Na hindi po, wala pong masama nangyari. Wala po akong sinasagasang tao. Natanggap ko ang lahat ng pangyayari. At natuto pa akong mag-pray sa Panginoon. Amen. Napakahirap maranasan ng isang binata. Ako po ay 17 years old noong time na yun. Napakasakit po na maranasan, mabigo ka, wala kayong problema, tapos biglang pumunta sa iba. Kaya bigla ako umawit nung siya iba, paalis na ako. Akala ko ito, totoo kasi may pangingin. So, ang sakit pa talaga ang naramdaman ko. Pero nakauwi ko na maayos. At sa grasya ng Diyos, kung hindi ako nagtiis, hindi ako nagtyaga, hindi ako nagtuloy-tuloy sa paglilibot, pinalitan naman ng Panginoon na napakagandang buhay. Amen. Kaya, may naghihintay pala sa akin sa Bulacan. Kaya ako'y magpastor, meron pala naghihintay sa Bulacan. Nung Walang makita niya hair. ako, at hi, hello, may kumikis lang agad. Sabi ko, Lord, ito na. Nung napaawit ako bigla, ikaw na nga ang hinahanap na puso. Yan. Kaya sa buhay natin, ibayan lalo. Amen. Huwag ka man, mabigo ka man. Ay Diyos. Yeah. To God be all the glory. Thank you, Lord.